na hindi masustansya yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O, sa susunod na pag-ihi mo tingnan mo kung malinaw o mabula patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Magandang umaga po, Pilipinas! Minus po muna ang ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan. Ako po muna ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan at pagbibigay ng tulong dito lamang po sa DZRH Operation Tulong. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Jackie Resio. At bago nga lamang tayo magpatuloy sa ating mga balitaan at sa ating tutulungang pasyente, alamin muna natin ang lagay ng ating panahon at maging sa darating na mga araw ngayong ilang araw na lang ba? 2 araw na lang bago magbagong taon. Ano ba, uulanin ba? Makakapagpaputok ba ang ating mga kababayan pagdating ng bagong taon? Alamin natin kay Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. Dr. John, magandang umaga. Sa ating mga taga-subaybay, good news po, wala po tayong binabantayang low pressure area o bagyo at di natin nakikita na magkakaroon pa ng development hanggang matapos yung taon ng 2025. At ganoon din naman, nakababa yung lahat ng ating warnings patungkol sa malalakas na ulan at ganoon din naman sa matataas na alon o gale warning. Pero ingat pa rin sa mga kababayan natin sa Northern Luzon, kung maliit na sasakyan pandagat yung ating gagamitin, ay mag-ingat po tayo sa ating pagpapalaot or pangingisda. Sa ating pong weather, maganda ang magiging weather natin hanggang sa bagong taon. May ilang lugar lamang po na makakaranas ng maulap na kalangitan at nandun pa rin yung tsansa ng mga pagulan. Dito yan sa Sorsogon, Eastern Visayas at ganun din dito sa Caraga Region. Ito ay dahil sa shear line na kasalukuyan ay nakakaapekto offshore o hindi sa kalupaan kundi dito sa may karagatan natin sa eastern coast ng ating bansa. At ganun din naman dahil sa easterlies. Pero dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, tulad ng binanggit natin kanina, ay mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Kaya halimbawang may mga activities tayo outdoor, ay malaya naman po natin ito na magagawa. Pero nandun pa rin yung tsansa ng localized thunderstorm. Ito yung panandali ang pag-ulan lamang for a specific area. Halimbawa, sa Metro Manila, may specific city lang na posibleng makaranas ng mga pag-ulan for a short period of time. And again, ang tsansa na mangyari ito ay nananatili na mababa lamang. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa rin ang epekto ng hanging amihan, kaya patuloy pa rin tayo na makakaranas ng mapalamig na panahon, at lalo na sa first week
ng January dahil nakikita natin na muling magkakaroon ng surge o paglakas yung hanging amihan. At yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. Dr. John, habol na tanong lang po. Ngayon nga pong January, papalapit ng January, 2 araw na lang. Ilang bagyo po ba o may bagyo po ba tayong inaasahan para po sa buwan ng Enero? Opo, sa buwan po ng Enero, 1 or 2 na bagyo yung ating nakikita. Pero nananatili na posible pa ito na mabawasan at kung sakali man na o posibleng isa na lang at yung chance na mag-develop ito ay nakikita natin na mababa lamang. Kung sakali man na magkaroon ng bagyo ay papangalanan naman natin ito na ADA. Aga. Yun ADA po. Letter D po. ADA. Apo, apo. Okay, alright. Maraming salamat, Dr. John. Maraming salamat po at ingat po tayo. Yan po si Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. Ayun nga ho, good news. Maganda-ganda ang ating lagay ng panahon. Ngayong malapit na ang taong 2026. Yun nga po, pero magdala pa rin po tayo ng panangga sa ulan, tulad ng payong, kapote, kasi meron pa rin po tayong mararanasang mga thunderstorms pagdating ng hapon. At lagi rin po tayo mag-iingat, ano? Gaya nga nang nabanggit ko, malapit na ang bagong taon. Kung nakakalungkot yung balita na isang minor de edad, isang batang lalaki ang nasawi dahil sa paputok. Kaya ho sa ating mga magulang, bantayan po natin ang ating mga anak. Palagi yung paalalahanan na yung mga napupulot nila ng mga paputok na hindi sumabog, wag na ho nilang pulutin. Yung mga nasa kalye, yung mga hindi pa yung hindi pumutok na nandun lang sa kalye, wag na ho nilang pulutin. Naku po. Kaya nga ho na nangyari doon sa Tondo na nakakalungkot na balita, isang bata, 12 years old, ang nasawi at itong kasama niya na isa ay nagpapagamot ngayon sa ospital. Alamin nga natin ang report mula kay RH23 Edwin Duque dahil yung kaugnay nga po nung paghahanda natin sa bagong taon, ang Bureau of Fire Protection sa Caloocan maaga nang nag-iikot para magbigay babala kaugnay sa mga dapat iwasan upang maiwasan ang sakuna, lalo na ang pinagbabawal na paputok upang maiwasan na ang sakuna. Detalye sa report na yan, RH23 Edwin Duque. Edwin? Tama at maaga pa lang kanina, alas 6 pa lang ng umaga ay magkakahiwalay na nag-ikot na itong mga fire truck ng Bureau of Protection dito sa bahagi ng Caloocan. Ito ay upang ipaalam sa ating mga kababayan, lalo na yung mga gumagamit, bumibili at nagbebenta ng mga bawal na paputok na dapat iwasan upang maiwasan yung sakuna o magkakaroon ng problema na minsan ay pinagmumulan ng sunog. Ay sa Bureau of Protection, kalakip sa kanilang polyetong pinabibigay yung mga tips kung paano maiwasan yung sunog. Halimbawa na rin sa kanilang mga tahanan, yung overload na paggamit ng kuryente o yung wire na mahina pero mas maraming malalakas na supply ng kuryente o nakasaksak, at yung paggamit ng kandila kung saan dapat ilagay, yung paggamit ng sulo, yung sulo tinatawag na sulo na tigas, upang kung sakaling magkaroon ng problema, hindi siya kakalat at dapat itong ilagay sa tamang lagayan. So patuloy ang paalala ng Bureau of Protection na sundin lahat yung mga tips na kanilang binibigay para maging ligtas sa pagsalubong ng bagong taon. RH23 Edwin Duque, nagulat sa Isares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edwin, kamusta ba dyan? May mga nagbebenta na ba ng paputok dyan sa may Caloocan? Wala pa tayong nakikitang nakadisplay ng mga paputok dito sa sentrong bilihan ng Caloocan. Pero inasahan natin yan yung mga pestong patago. At yung mga pestong hindi ganong kontak-kontak kasi minsan online na yung mga pagbebenta na paputok. Oo, pero bawal yun eh. Pero wala pa tayong dati kasi itong Caloocan, may mga nakadisplay sa monumento, sa mga taong lugar eh. Pero yun lang dahil sa higpit na pagbabantay ng ating kapulisan, ay nandun daw kasi yung malaking kita sa bawal eh.
Pero itong mga malilit na klase paputok, wala pang naka-display. Pero inasa natin, one day before New Year. Yan, magkakalat na yan sa iba't ibang lugar na siyang inasang dudumugin nating mga kababayan. Pero yung iba naman ay dumidiretso na sa Bukawi, Bulacan dahil mas mura, di hamak. Dahil sa mga binebenta. Dahil kapag disperas na kasi ang bagong taon, nagpapatong na ng Oo, patong-patong na yan, oo. Yung ating mga nagbibenta, kaya yung iba. Pero kung pa isa-isa lang, hindi ka naman masyadong apektado. Pero kung maramihan, iba mas ginugusto nilang bumili sa Bukawi. Dahil yung mura na, andun pa yung makakapamili ka pa ng magandang klase. Pero kamusta din yung lansangan dyan ngayon, Edwin, sa Caloocan? Meron na bang mga nagpapaputok? May mga naririnig ka na bang mga malalakas na putok dyan? Dito, sa Caloocan, minsan may naririnig tayo dyan sa may bahagi ng 7th Avenue. Kaya dapat atensyon natin, kapulisan natin, na yung mga barangay, makipag-donate, yung mga lugar na halata naman talagang napakalakas, parang pasabog na. Ayon kay Police Colonel Joey Goport, makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan o yung mga barangay mismo, kung takot silang sitahin, yung mga nagpapaputok dahil may influensya, ay hindi nila sasantuhin yan dahil ang utos ni Mayor Along maging doon lang tayo sa tama. Maiwasan ng problema o kaya problema sa katawan. At siyempre yung kapag nasunugan, matadamay hindi lang yung bahay mo kundi yung ibang mga katabing bahay. Kaya payo, mas mainam kumalampag na lang tayo ng mga takip ng kaldero o lata. Maingay pero safe sa pagsalubong ng bagong taon. Ang Malabon ay nakagawa na rin ng Oplan Bandilyo. At yung mga residente, lalo na yung maraming mga kabataan, abay pinapatawag na rin ang PNP Iniipon na pinapaalalahanan na bawal magpaputok, lalo yung mga bata para maiwasan sa disgrasya. At yung mga mahuling may mga pinagbabawal, dadamputin ng Malabon Police. At kung hindi man sila, panagutin yung mga magulang dahil sila yung unang responsable para sa kanilang mga anak. Alright. O yan. So yan, mula pa rin dito sa Caloocan, RS23, back to you. Ayan, maraming salamat RS23 Edwin Do kayo nga ho, no? Sa ating mga kababayan. Ingat-ingat tayo. Lalong-lalo na ho yung mga bata, ano? Dami ko kasing nakikita. Lalo na ho dyan sa may bahagi ng Espanya. May mga batang nagtatakbuhan at nagpapaputok na. Hindi lamang ho yung delikado dun sa mga bata, maging dun sa mga naglalakad, sa ating mga commuters, ano? Kaya paalala po, hindi po tayo magsasawang magpaalala. Ingat-ingat po sa paggamit ng paputok. Kung maaari nga po, wag nang gumamit ng paputok. Gamit na lang kayo ng turotot. Nga ho ng mga kinukuha ng ating Boy Gonzales dyan po sa Divisoria. Marami na hong mabibiling mga turotot dyan. At yung mga, yun nga, yung kaldero, pampaingay. Kung pampaingay lamang naman po, huwag na yung paputok. Hanap na lang po tayo ng alternatibo. Ito yan, mamaya. Sa ating pagbabalik ay may tutulungan tayong muli na pasyente dito po sa DZRH Operation Tulong. At ilan pa pong mga balita sa pagbabalik ng ating programa. Ating pong oras, 10:25 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hindi nalingid sa kaalaman ng marami na ang pangungonsensya ay kadalasang ginagamit na paraan ng advertisers at fundraisers para tayo ay makinig at sumunod sa kanila. Bagamat nakagawian na napag-alaman sa pag-aaral ng Washington State University noong 2023 na hindi pala talaga epektibo ang agresibong pangungonsensya pagdating sa paghihikayat.
Ayon sa resulta ng pag-aaral na isinagawa sa higit 7,500 participants, mas tumatalab ang pag-induce ng guilt kung ang approach nito ay paghikayat para sa ikabubuti ng lipunan o ng ibang tao. Sa ganitong paraan, bagamat hindi 100% effective, ay nabibigyan nito ng pagkakataon ng tao na makapagmuni-muni ng may kalmadong isip at maramdaman na mayroon siyang sariling desisyon. Samantala, kung ang approach naman na ginamit ay ang direktang pamimilit, mararamdaman ng tao na parang ipinapasa sa kanya ang responsibilidad at sisi, dahilan para magkaroon ng mataas na posibilidad na hindi ito pumayag o mahikayat. Ayon kay Wei Peng, lead author ng pag-aaral, mas epektibo rin ang guilt bilang motivator for action para sa mga malaking issue na nakakaapekto sa tao tulad ng natural calamity at social injustice. Lumalabas din na mahalagang konsiderasyon sa isang tao kung may kahihinatnan nga ba talaga ang kanyang magiging pagkilos. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ng tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white coffee. White rose papaya, wow, white coffee. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atlet. Oras po natin, 10:31 ng umaga. Bago lamang ang ating pasyente na tutulungan, mayroon hong nais magpasalamat. Dati po nating natulungang pasyente noong December 22, si Nanay Edna Felicidario. Tama ba ako? Felicidario. Yan po si Nanay Edna ay tinulungan natin dahil siya po ay may breast cancer stage 3. Ayan, nasa linya na ba si Nanay Edna? Ayan. Nanay Edna, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, Nanay Edna, kamusta po kayo? Ma'am Jackie po, Opo. nagpapasalamat po ako ng malaki sa tulong ng buong team ng DCRH po. Malaking tulong binigay sa akin. Yung kalagayan ko po, na back to chemo pa po ako. Nagkikimo po kayo ngayon? After 3 chemo ko, ginsingit yung radiation ko po. Natapos ko na yung 15 days. Ngayon po, sa January to, back to chemo na po ako, pang-4 na chemo. Kaya pasalamat po ako sa inyo lahat sa natanggap ko sa inyo po. God bless po. Ayun, maraming salamat din Nanay Edna, no? At kayo po ay lumapit sa amin dito sa DZRH Operation Tulong. Pero kamusta na po kayo? Ano na po ang nararamdaman nyo, Nanay Edna? Okay naman po. Malaki po yung bawas sa mga inaano sa akin ng mga doktor po. Dati po malaki yun. Ngayon maliit na lang po. Kasi dito, sinabi nga dito, no, na may bukol kayong naramdaman noon. Ngayon po, kamusta na? Opo, yung result sa biopsy ko po, cancer stage 3 po. So ito po, okay na po yung pakiramdam ko, pero undergo pa rin ako sa operation po. So bukod pa po yun dun sa chemo tsaka radiation, Nanay? Opo, bukod pa. Operahan pa ako. Pero ito hong chemo at radiation nyo, no, tuloy-tuloy siya. Opo, tuloy-tuloy. Katatapos ko lang po ng radiation ko sa 15 days, kaya back to chemo na naman po ako sa January 2, pang-4 po. It cycle ako po eh. So, paano po yun, Nanay? Kinikimo ka, tapos nire-radiation. Ano ho ba yung nagiging epekto nito sa inyo? Ma'am, yung effect po ng yung chemo po, buti pinipilit ko na na makayanan ko po. Grabe talaga yung effect niya, wala kang gana kumain, tapos lahat ng mga katawan mo po ang sakit-sakit, tapos lagi parang mainit yung ulo kasi hindi ako makakatulog. Pero Nanay? Tapos po yung buong kuko ko po, mga maitim na po. Ay, naku. Pero ito naman po ay nakakatulong dun po mismo sa nyo po ng breast cancer nyo po. Opo, malaking natulong po kasi nung hindi pa ako na chemo, hindi talaga ako makatulog, tapos lumalaki na tapos pag nagbiyahe po ako, magmatagtag siya, may lumalabas na po ng mga tubig, ganun. Bukod po, di ba may iniinom pa po kayong gamot nito? Pagkatapos po ng chemo ko, may reseta po yung doktor. Kaya nagpapasalamat po ako sa tulong na pinadala niyo po sa akin. Malaking tulong na po sa akin po. Ayun. Nanay. Sana tuloy-tuloy po, magpatuloy pa po kayo sa pagpapagamot at contact lang din po kayo dito sa DZRH Operation Tulong para kung may maaari pa po kaming maibigay na tulong, matutulungan po namin kayo. Opo, maraming salamat sa buong staff ng DCRH po.
God bless you sa inyo lahat. Merry Christmas at saka Happy New Year. Ayun, magandang umaga at Happy New Year, Nanay Edna. Maraming salamat po sa inyo ha. Si God na lang marunong magbalik ng mga kabaitan niyo po. Ayan. Maraming salamat din no, Nanay Edna. Yan nga po si Nanay Edna Felicidario. Ayan, natulungan natin noong December 22. Siya nga ho noon ay, siya ay meron pong breast cancer stage 3 at dumadaan nga po ngayon sa chemotherapy at radiation. May asawa at isang anak na estudyante pero nahinto dahil nga po sa pagkakasakit ni Nanay Edna. Ngayon po, magkano ba yung ating naitulong kay Nanay Edna? For 4K. At yung mga iba rin pong nagbibigay ng tulong, ayun, 4K mula yun kay Senator Lito Lapid at kaya mo yan, Isa. Go. Ayun, mula rin po sa Holy Spirit Foundation. Ayun nga, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ngayong araw, tutulungan naman natin si Tatay Jose. Kakaiba yung spelling ng Jose niya. Si Tatay Jose Ceciliano Reyes. Siya ang ating tutulungan. Siya po ay taga Pasay. Pasay City. Sa linya na ba si Tatay? Ayan, Tatay Jose, good morning. Good morning po. Ayan, Tatay, ano po ba ang inyong sakit? Ano po ito, ma'am? Prostate. Kailan po kayo nagka-problema sa inyong prostate? Ano po ito parang mga 2020, naramdaman ko na. Ano po yung inyong naramdaman? Ano po yung naging nabahala ka dahil po saan? Yung una po, yung ihi ako ng ihi, tamat na rin araw, ihi ng ihi. Hindi ko po pinansin yun kasi akala ko po UTI lang Oh God. Go ahead po. Yung dumating na po yung 2022, nag-iba na. Napadalas na yung pag-ihi sa madaling araw, misa 8 beses. Minsan di na ako nakakatulog. Tapos kailangan pag naramdaman na maihi na, kailangan pumunta na ng CR kasi aabuti na sa salawal, maihi na ako sa salawal. Oh. So 2020 po, nakaramdam na kayo nito na madalas kayo naiihi pag gabi. At Opo, may sumasakit po ba? Sumasakit po ang inyong may sumasakit po ba sa inyong katawan noon? Wala pa po. Yung 2020, wala pa pong sumasakit. Ihi lang ihi. Tapos kailan po nung sumakit? Kailan po siya sumakit? May sumakit na sa katawan niyo? Mga 2022. Oh, 2022. So, mga 2 years po na tuloy-tuloy kayo na mga bandang pag natutulog kayo, nagigising po kayo, naiihi. Opo, ma'am. Tapos nung sumakit na, ayun na po, nagpatigid na po kayo sa doktor 2022. Opo, ma'am. Kasi yung pag-ihi ko na noon, nung medyo lumala na, unang ihi, masakit na, ma'am, para mahapdi. Ilang taon na po ba kayo, Tatay? 64 po. 64. Ano po ba, may trabaho pa po ba kayo o may tumutulong po sa inyo? Wala na, ma'am. Nakikitara lang po ako. Ano po ba ang trabaho nyo dati? Dati po akong caretaker ng bahay bakasyonan. Saan po yun? Kaya po ako nawala ng trabaho. Inamatay po yung pinakaamo kong babae. Binenta na ng anak niya yung bahay. Saan po yung bahay, Tatay? Sa Binangonan Rizal po, ma'am. Binangonan. Kayo po, saan po kayo nakatira ngayon? Nakikitara po ako sa malayong kamag-anak po. Saan po yun, Tatay? Dito po sa Pasay po. Sa Pasay. Pero nung kayo po ay nagtatrabaho doon po sa Binangonan, doon din po kayo nag-stay? Opo, stay po ako ron. So nung namatay... Walang stay po. So nung namatay ho yung inyong amo,
nung dumating na ho yung anak, Binenta. pinabebenta na yung bahay. Kaya rin ho Opo, kayo opo. nawala ng... Opo, Kailan ma'am. po yun? Kailan po kayo nawala ng trabaho? Basta, abot pa muna ng ano yun, ma'am, 2020. Hindi ko na po malaman kung anong buwan po yun, ma'am, eh. Pero Pupunta ko po rito kasi wala na po akong pupuntahan, eh. Kasi binenta na po yung bahay, eh. Sino po ang kasama nyo ngayon dito sa Pasay? Yung parang malayo kang kamag-anak po. Malayong Balo. Alright. Yung pang-araw-araw nyo pong gastusin ngayon, tatay, sa kanya rin po, sa inyong malayong kamag-anak, kayo... Hindi po, ano po, kasi po, sabi po sa akin siya, nakikita na po, libre lang po ang kain. Kasi, kain lang, yun lang ang tulong ko, para hindi naman nakakahiya. Yun lang po. Tapos po yung mga gamot ko, pupunta po ako sa City Hall. Papakita ko yung reseta kung mayroong available na ganito. Minsan wala. Minsan meron. Kasi hindi ko po wala po kakayahang bumili, ma'am. Wala na po akong trabaho. Malapit ho kayo dun sa City Hall, ano? Sabi nyo ho. Nakalapit na po ba kayo sa iba pang mga ahensya, gaya po sa DSWD? Matagal na po yun, ma'am. Kasi sa DSWD po, pag nanghingi ka, ma'am, papalipasin mo yung 3 buwan bago ka manghingi ulit. Magkano po ba ang naitutulong sa inyo o nabibigay na tulong ng DSWD? Minsan po, 2,000. Pipila ka ng madaling araw. Kaya minsan, pag may pila ako, nagpapampers po ako eh. Yung ano ho, magkano ho ba yung kinakailangan nyo, tatay, dun po sa gamot ninyo? Kasi yung pong reseta ko, ma'am, akala ko kung ano lang, murang-murahin lang. Pinakuwenta ko po sa Mercury Drug, sa may Burgos, Pasay. Naghalaga ko po siya ng 23,000 plus. 23,000? Pang ano po yun? Opo. Isang buwan? O... Pang isang buwan na po yun, ma'am. Isang buwan, 23,000? Opo, ma'am. Kasi Lahat- po, ma'am, yun eh. Lahat-lahat na ho yun ng gamot na iniinom nyo? Opo, ma'am. Bali, dalawang reseta niya. Magkaiba yun ng price. Bali, ang dalawang reseta, yun ang kabuuan ng presyo, ma'am. 23,000 plus. 23,000. Gaano kadalas po ba kayo umiinom ng gamot? O kailangan yung uminom ng gamot? Wala, ma'am eh. Hindi ako nakakainom ng gamot, ma'am. Pero dun po sa reseta ninyo, dapat po ba everyday? O... Meron pong bago sa umaga, bago kumain. Tapos meron sa bago matulog. Meron sa 2 beses ng araw, meron 3 beses ng araw. Alright. Okay. Tatay, ayun nga ho. Pero yung gamot nyo ngayon, nakakabili pa po ba kayo? O gaano kadalas na lang po ba kayo nakakainom ng gamot? Wala, ma'am. May lang po ako, yung dahon ng sambong. Dahon ng sambong, ma'am. Lalaga ako. Sa may tapat namin dito, ma'am, mayroong punong maliit. So, nag-herbal na lang po kayo? Opo, ma'am. Wala po kasi lang kagayahan talaga eh. Sabi ko, nag-dasal na lang ako sana gumaling sa herbal. Ay, tatay, meron pa po ba kayong ibang kamag-anak, pamilya na... may asawa po ba kayo, tatay? Meron po akong asawa, ma'am. Sa Bicol po, ma'am. Hindi kami kasal, pero hiwalay po kami. May anak Saka, po ba? meron po akong anak, 2. Ilang taon na po ba yung 2 ninyong anak? Malalaki na po yun, ma'am eh. Hindi ko na... Kasi nung ko pa sana, nangungumusta ako sa Bicol. Bicol po kasi ako eh. Wala na, hindi ko na makita kung nasaan na yung mga anak ko, sa asawa ko eh. Kaya ayoko na umuwi rin eh. Hindi nyo na po sila nakakausap? Hindi naman kasi siguro wala na akong itutulong. Kasi nung may trabaho ko, papadala ako sa kanila. Pero mga ilang taon na po ba ang inyong mga anak? May mga, tingin nyo may pamilya na? Siguro mga 20 plus na ng edad nila. 20 plus, alright. O sige, tatay, bibigay ko na po sa inyo ang pagkakataon na ito para po manawagan sa ating mga nakikinig at mga nanonood para po matulungan kayo sa inyong sitwasyon ngayon. Go ahead po, tatay. Opo, ma'am. Ako po ay nanawagan sa mga taong nakikinig sa DCRH. Sa mga taong nakakaluwag at may magandang kalooban, hingi po ko sa inyo ng tulong.
sana matulungan niyo po ako. Mas pambili lang na po ng gamot. Kasi yung pang mga sa akin nire-reseta, wala po akong kayang bilhin. Puro lang akong herbal lang, dahon, kung walang dahon, kung may papayo ng kakilala o kuha ng gantong dahon. Yun lang po, hanggang mula noon, hanggang ngayon, puro ganun pa rin ako mamaya. O dahon lang ng dahon. Hirap na rin, madaling araw, ihi ka ng ihi, hindi ka makapunta ng malayo, kasi aabutin ka ng pag-ihi, na kaya naman umaihi ka sa lawal na makikita ng mga tao. So, yun lang po, sana po mabigyan niyo po ako ng kahit konting tulong. Marami na po yung magawa mang kahit sa isang linggong gamot lang. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng tulong. Salamat po. God bless po sa inyo. Ayun, tatay, bagamat medyo maliit lamang ho ito dahil nabanggit nyo nga kanina 23,000 ang kinakailangan yung gastos para lamang po sa isang buwan na gamot. Pero ngayon po ay nagbigay po ng 2,000 pesos si Senator Lito Lapid, maging 2,000 pesos din po mula po sa Holy Family Academy Scholarship Foundation. Ayan po, tatay, sana po makatulong ito kahit papaano sa inyong sitwasyon ngayon, at ipapadala po yan o kukontakin po kayo ng aming kasamahan dito po sa DZRH Operation Tulong. Okay po, tatay? Opo po. Opo, ma'am. Ayun, tatay, sana tuloy-tuloy lang sana, no? Huwag tayo mawawala ng pag-asa. At yung mga herbal, nakakatulong naman yun sa'yo, tatay. Nakaka-ibsan naman dun sa sakit. May nararamdaman. Para nakakatulong naman po. Pero minsan, parang nakakasawa na din kasi yun yung ginagawa kong tubig o kape. Pero kung naiibsan naman po, kahit although, ayun nga, mas mabuti pa rin po na makapagpa-check up kayo, no? Para may makita natin, baka kasi mamaya may epekto din yan. Pero kung nakakaibsan siya kahit papano ng konti dun po sa sakit na nararamdaman nyo, sige po. Pero ngayon po sana makapagpa-check up po tayo ulit. At yun nga po, may 2,000 pesos from Senator Lito Lapid at 2,000 pesos from Holy Family Academy Scholarship Foundation. Bale, may 4,000 pesos po kayo na matatanggap, no, tatay? Opo, ma'am. Ayun, alright, tatay. At kakausapin po kayo at kukontakin po kayo ng aming kasamahan dito sa DZRH Operation Tulong. At ayun nga po, pasalamatan po natin si Senator Lito Lapid at ang Holy Family Academy Scholarship Foundation. Sa kanila po nagmula ang inyong 4,000 pesos. Pwede magpasalamat? Go ahead po. Nagpapasalamat po kay Senator Lito Lapid. Idol, salamat. Maraming salamat sa tulong mo. At saka sa ibang sponsor, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Alright, tatay. Paano po ba i-pronounce ang inyong pangalan? Josue o Jose? Ano po ba? Josue, ma'am. Josue. Alright, Josue. Okay. Kakaiba po kasi yung spelling ng pangalan ninyo. Oo nga po, ma'am. Okay, Tatay Josue Reyes. At ayun po, sana po makapagpatuloy po kayo, makapagpa-check up na po kayo ulit, at makainom na kayo ng gamot. Ma'am, salamat po, ma'am. Alright, maraming salamat din, tatay. God bless and Happy New Year po, Tuloy-tuloy tayo. Ayan. Alright, kakausapin po kayo ng aming kasamahan dito sa DZRH Operation Tulong. Yan nga po si Tatay Josue Ceciliano Reyes. Sa mga nais pong tumulong pa, baka pwedeng ipakita natin na DZRH TV, yung ating DZRH Operation Tulong text line. Baka pwede nating i-flash dyan sa ating TV. At sandali lamang, hanapin ko lang yung ayan. Para po sa mga nais pa pong magbigay ng tulong sa ating mga kababayan, sa ating mga pasyente, ito po ang ating DZRH Operation Tulong GCash number, Ayan po, sa mga nanonood, naka-flash po sa ating screen. Sa mga nakikinig po, ang ating DZRH Operation Tulong number ay 0968-713-4445. Uulitin ko po, 0968-713-4445.
0968-713-4445. At isang beses pa po, 0968-713-4445. Ayan po, sa mga nais pong magbigay ng tulong, God bless you po. At a happy New Year. Magbabalik po ang DZRH Operation Tulong. Ating pong oras, 9 na minuto bago mag-11 ng umaga. Number Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Oras po natin, 10:53 ng umaga. Tanggap tayo ng reports. Special election para punan ng nabakanting distrito ni Congressman Acop kinakailangan. Detalye magbumula sa report ni RH12, Miss Milky Regunan. Miss Milky. Jackie, kailangan na magsagawa ang Commission on Elections ng special election para punan ang bakanting pwesto sa 2nd District ng Antipolo City matapos ngang pumanaw si Congressman Romeo Acop. Ayon kay National Unity Party o NUP Secretary General Reginald Velasco, ang legal na batayan nito ay ang 1987 Constitution at ang Republic Act No. 7166 na nag-uutos ng special election kapag nagkaroon ng permanenteng bakante sa Kamara 1 taon bago matapos ang termino. Itinuturing ng bakante ang posisyon noong December 20, 2025 kung kailan pumanaw si Acop kaya saklaw ito ng mandatory special election. Batay sa batas, dapat idaos ang halala ng hindi mas maaga sa 60 days at hindi naman lalagpas sa 90 days mula nang mabakante ang pwesto. Ibig sabihin, pwedeng ganapin ang special election mula February 18 hanggang March 20, 2026. Binanggit din ni Velasco ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Hagedorn versus House of Representatives na hindi na kailangan ng anumang aksyon o certification mula sa Kamara bago kumilos ang COMELEC. Si Acop ay nahalal sa panibagong 3 taong termino sa Kamara na nagsimula nitong June 30, 2025. Ang mahalal na kongresista naman ay magsisilbi lamang para sa natitirang termino. Ako si Nug Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Milky Regunada. Samantala,
Iba't ibang militanteng grupo sumugod sa tanggapan ng Kamara upang kondenahin ang inaprobahang 2026 national budget. Detalye magmumula sa report ni RH5 Val Gonzales. Val? Sumugod dito sa tanggapan ng Kamara itong iba't ibang mga militanteng grupo upang kondenahin ang inaprobahang 2026 national budget. Ayon dito sa grupong Bayan Muna, grupong Bayan, Karapatan, ang Anak Pawi sa Tumapa, ang budget daw para sa 2026 ay isang malaking pork barrel para sa korupsyon. Isa sa hindi may tatanggihan nila ay ang taas ng Confidential at Intelligence Fund o CIF na karamihan ay napunta sa Office of the President. Sa kabuuan ng grupo, tumaas ng CIF mula 4.37 bilyong piso hanggang 5.25 billion pesos at ang Intelligence Fund naman ay mula 6.4 billion hanggang 6.63 billion pesos. Ang budget nila ay naglaan din ng 60 billion para sa AFP Modernization Program na nagbibigay sa Department of National Defense ng kapangyarihan na magkontrata at mag-utos ng mga military hardware nang walang pag-aproba ng Kongreso. Git ng grupo, ito ay isang malaking source ng korupsyon sa bansa. Sabi ng tagapagsalita, ang Secretary General ng grupong Karapatan na ang budget ay isang pagtataksil sa mga pangangailangan ng bayan. Ang mahigit 8 bilyong piso anila na inilaan sa General Fund ay gagamitin para sa 12 barangay na sumusunod sa panuntunan ng LTF o itong kanilang sinututulang pagpapatuloy ng LTF-LCAP. Sinatawag ng Karapatan na antisipo ng 2026 budget at hinihingi na ang pondo ay ilaan sa mga serbisyong panlipunan at hindi sa korupsyon at pasismo. Habang nagsasagawa ng kilos protesta dito sa harapan ng South Gate ng Kamara ay nakantabay naman ang mga tauhan ng Quezon City Police District at pinahayaan lamang ang grupo na maihayag ang kanilang sinaing sa gobyerno. Mula rito sa South Gate ng House of Representatives dito sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. At yun na ho. Yun na ho ang isa na namang edisyon ng DZRH Operation Tulong ngayong Lunes ng umaga, December 29. 2 araw na lang, magbabagong taon na. Sa ating pong mga nakasama, kay Isa, maraming salamat. Sa ating mga nakasama sa Radio Tech at DZRH TV Tech, maraming salamat. At nais ko lamang din na i-shoutout at batiin si Elijah Von Ventura mula po sa the Philippine National School for the Blind. Ayan, maraming salamat Kuya Elijah Von Ventura sa iyong patuloy na pakikinig sa DZRH at dito po sa DZRH Operation Tulong maging tuwing Sabado sa RH Balita. Ayan. At kay Don, ayan, sorry Don, maraming salamat Don sa iyo, sa ating mga nakatuwang sa buong puwersa ng DZRH News Center. Sa ngalan po ni Miss May Binauhan, ako po ang inyong nakasama. Ako po si Jackie Resho para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating oras, 1 minuto bago mag-11 ng umaga. Hindi lang sa Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga